Okay, so today we're going to continue our discussion about the lecture, uh, The World of Idea or The World of Ideas. So this is the second part, So last time we talked about the first part, So now let's proceed to the second part. So without further ado, let's proceed. So the globalization of religion. So religions played important roles in bringing about and characterizing globalization. Among the consequences of this implication for religion is that globalization encourages religious pluralism or pluralism. Meaning to say, so kapag kausaping globalization, yung pagkakaiba-iba ng reliyon, okay, regardless kung saang part ng bansa, So, naroon yung tinatawag na religious pluralism, So, religions identify themselves in relation to one another, and they become less rooted in particular places because of diasporas and transnational ties. So, una sa lahat, syempre, ma-identify tayo bilang individual sa relihiyon na ating kinabibilangan. Okay? So, given na yan, Magse-separate sa atin, sa ibang tao na, ganito tayo, Kasi, yun ang ating relihiyon, di ba? May mga ganon. Or, dahil ganun ang kultura nila, mga ganon. Halimbawa, sa relihiyon na lang, ganun ang pananamit. Kaiba yung pananamit ng Katoliko, typical na Katoliko sa, let's say, born again Christian, or Iglesia ni Cristo, or Baptist, or Muslim, So, yon. Anyway, nakalagay dito, and they become less rooted in particular places because of diasporas and transnational ties. So yung tinutukoy ditong diasporas, ibig sabihin kung titingnan natin sa dictionary, migration of a people away from an established or ancestral homeland. I repeat, migration of a people away from an established or ancestral homeland. Ibig sabihin, sa diasporas, regardless kung ikaw ay nasa ibang lugar, halimbawa OFW, okay? So, halimbawa, ang point kasi niyan, ganito kasi. Sige, mas paliwanag natin ang simplihan na lang, Halimbawa, yung mga Muslim countries, like mga Saudi Arabia, Dubai, at kung ano pa man, So, makikita natin na a majority of them na nakatira, doon sa bansang iyon, ay mga Muslim. But, hindi lahat, okay? Maring majority, but hindi lahat. Kaya nakalagay dito, they become less rooted in particular places because of diasporas and transnational ties. Okay? Diba, mga ganun ang usap. Now, globalization further provides fertile ground for a variety of non-institutionalized religious manifestation and for the development of religion as a political and cultural resource. Alright? So, I think let's proceed to the next. So, mga perspective on the role of religion in the globalization process. So, actually, first thing comes in mind is that para bang historical period of globalization kasi merong chronological order, Okay? Parang pre-modernist, modernist, mga ganun, di ba? So, the thing is, we're talking about yung relation ng religions to globalization. Parang ganon, in terms of the period in modern era. Kasi we're talking about contemporary world or makabagong panahon. Sa kasalukuyan, syempre, So, that's what we're talking about or our main focus for this subject. That is why ang nakalagay dito is modernist perspective. Okay, we have pre-modernist, postmodernist, and modernist perspective. Ngayon, ganito ang dating niyan, So, para ba ang idea ay hindi ganoong chronological order ang nakalagay dito sa ating module. Kasi ang una nakalagay is modernist perspective. Sa halip na pre-modernist perspective, di ba? Una muna lagi is yung may nakalagay na
pre. Ibig sabihin, bago. Bago pa lang, ano? Okay, before ano, or prior. Kaya nga sinabing pre. So, it should be pre-modernist perspective. Okay. At yun nga ngayon ang ating bibigyan muna ng focus or emphasis. So, nakalagay dito, ano, um, it is best represented and articulated by the Roman Catholic Church, especially by Pope John Paul II. The Pope's understanding is drawn from his experiences with Poland, but it encompasses events in other countries as well. Each religion has secularized in its own distinctive way, which has resulted in its own distinctive secular outcome. So, ang focus natin dito is yung binanggit na Pope John Paul II. At that time, ang dating is siya yung leader ng simbahang Katoliko. Kasi nga pagka mga Pope, siya yung parang pinakapuno ng Katoliko. Okay, ganoon naman talaga kahit sa kasalukuyang panahon. Okay, so ngayon, si Pope John Paul II at that time, ano ba yung naging impact niya yung Catholicismo, yung Roman Catholic Church under niya sa globalization. Okay, that's what we're going to talk about dito sa pre-modern perspective. Now, the thing is, ating kumbaga basahin ko lang muna sa ating kabilang notes, So, Pope John Paul II's 9 pastoral visits to Poland, particularly his first in 1979. So, ang una daw niyang pagbisita sa Poland ay noong 1979. The thing is, by the way, kapag sinabi natin Poland, yung Poland kasi is actually the hometown or homeland of Pope John Paul II. Pero since siya ay Pope, syempre merong parang tinitirahan, or tinitigilan kapag ikaw ay Pope, 'di ba sa Roma? If I'm not mistaken, sa Rome, So doon natigil yung mga Pope, So 'di ba kung ating i-compare sa mga, let's say for example, government official na pinakamataas na president, o may tinitigilan sila sa Malacanang, okay, pagka sa Pilipinas. Whereas sa US, ang tinitigilan nila is White House. May mga ganon. The same thing sa idea kapag puno ng simbahan, may kumbaga tinitigilan sila na place which is yun nga, Roma. Parang ganon, So, yun ang aking pagkakaalam. Ngayon, the thing is, si Pope John Paul II, during that time noong 1979, ay bumisita sa kanyang homeland o hometown kung tawagin, okay, noong 1979 nga. And actually, several times na siya ay bumisita doon. Pero yung una pa lang na pagbisita niya at speech siya, parang ganon, had a profound impact, inspiring hope and unity, and contributing to the eventual downfall of the communist regime and the rise of the Solidarity movement. I repeat. So sa kanyang una na visit noong 1979 had a profound impact, inspiring hope and unity, and contributing to the eventual downfall of the communist regime and the rise of the Solidarity movement. Kasi during that time, at around 1979-78 or before, ang idea is sabihin na natin na yung communism sa Poland ay talagang laganap. At yun yung type of government at that time. Kaya kung ating babalikan, kapag sinabi natin communism or communism, komunista, kumbaga, is that a political ideology and type of government in which the state owns the major resources in a society. An ideology that advocates a classless system in which the means of production are owned communally. Ibig sabihin, di ba sabi na naman natin yan nung last time, kapag communism,
para bang wala kang karapatan na mag-ari ng kung ano man. Or parang hindi ka pwede magkaroon ng private property, something like that. So, yung pag-aari ng bagay is para yan sa lahat. Pagka usaping communism or hawak ng gobyerno. Parang ganun ang idea. Ngayon, ibig sabihin, nauuhaw sa kalayaan ang Poland during that time kasi communism yung type of government. Parang ganun ang idea niyan. And the Pope's messages of freedom, human rights, and solidarity resonated deeply with the Polish people, fueling a spirit of resistance against the communist regime. So, yung pala yun, So, yung role or sabihin na nating impact ng pamumuno ni Pope John Paul II at yun nga, yung speech niya, particularly dun sa Poland, played a key role in the peaceful transition to democracy. So, kumbaga, nagkaroon ng freedom, kalayaan, or the sense of solidarity, kung tawagin, yung term na ginagamit, okay, dun sa Poland. So, yung pala yun. Ibig sabihin, kung iko-connecta natin yung relihiyon sa globalization, doon natin makikita yung impact nung namumuno, okay, alimbawa sa Roman Catholic Church na si Pope John Paul II. Okay, na hindi lang sa Poland, maging sa ibang country, nagkaroon siya ng impact sa kanyang mga nasabing speech about sa mga integrity and yun nga, yung ating mga nabanggit kanina, freedom, human rights, mga ganon, So, etc. So, yun yun, sa pre-modernist perspective, kung paano naging connected yung church, yung religion, sa globalization. Okay? So, that's it. So, yun lang yun. Anyway, dito, sa baba, may nakalagay na secularization. So, ibang usap na to. Pero basahin natin, So, secularization is understood as a shift in the overall frameworks of human condition. It makes it possible for people to have a choice between belief and non-belief in a manner hitherto unknown. Alam nyo kasi, pagka sinabing secularization, bagaman alam ko, kayo naman ay may idea na maaari sa word na secularization. So kapag ka sinabing secularization, occurs when there is a decline in religion. Secularization may occur because of the advancement of science. Ibig sabihin lang noon, pagka secular, 'di ba, sa school kalimitan tinatawag na secular. Ibig sabihin parang dinedecline yung idea ng relihiyon. Parang ganun ba, yung sinasabi natin diyan. Okay. So, kaya nga naalala ko dati, like 10 years ago or decade ago, nung college student pa lang ako nagsisimula, sabi nung kapatiran ko, kumbaga, dati kasi, syempre, or kahit naman ngayon, na ang religion ko ay Baptist, pero hindi na ganun ka-active. Sabi ng kapatiran ko, na, mag-ingat ka sa school or sa prof kasi ang tinuturo diyan parang walang Diyos or something. Okay, so, kumbaga, bilang instructor na prof, nakikita ko yung perspective na yon. Pero pagka mga, liba, ganitong university, or hindi naman mga, yung mga philosopher na prof talaga, okay, yung talagang, yun ang sinasabi natin, yun talaga, na very secular na, hindi naniniwala sa Diyos, so totally walang religion, mga ganon. Pero pag mga ganito pa, I think, parang ano lang siya, parang nasa gitna, yung ibang mga instructor or prof, Pero ako personally, ang masasabi ko about yan sa mga secularization, with regards to the decline in religion, Okay. So, ganito yan, kahit man gano'ng katayog or kalawak yung knowledge mo sa isang bagay, so dapat hindi pa rin maiwala yung paniniwala mo sa Diyos, So, ganun talaga, So, bilang Christian, dapat ganun yung panghawakan natin, So, ako bilang instructor, bilang prof, kumbaga, so, sa pagkalap ko ng ibang mga maraming knowledge, pag-accumulate, so, hindi ko pa rin may wawala, siyempre, yung paniniwala na merong Diyos. Okay? So, gano'n naman talaga, kahit anong mangyari. Alright? So, kahit gaano man ka-scientific man ang paliwanag sa kung saan. Anyway, moving on,
Secularization, sabi nga natin, may occur because of the advancement of science. Okay, di ba meron tayong mga tinatawag nga na school na non-sectarian and sectarian. Okay, so sa University of Batangas, let's say nakalagay doon non-sectarian, ibig sabihin walang specific na religion na parang pinupush or nag-involve sila. Kahit naman sa atin, ano, parang ganun. Whereas sa mga sectarian na school like mga University of Santo Tomas, okay, mga Holy Angel University yata yun, or what, ano, school. So, something like that, mga Marian Learning School, etc. No? So, kumbaga sila ay more on sectarian school. Ibig sabihin, yung Catholicismo, ano, ang kanilang pinupush. Okay, na religion, na ito'y Catholic school, ganito. So, meron mga program dito about sa religion, sa Catholic, aside from pagtuturo dun sa academics, parang ganun ang idea. Dati naman hindi ganun, ano. Okay? So, anyway, moving on. Okay na tayo sa pre-modernist perspective. At least ating medyo na-elaborate na maganda. Now, next we have here modernist perspective. Its view is that all secularization would eventually look alike, and the different religions would all end up as the same secular and rational philosophy. It sees religion revivals as sometimes being a reaction to the Enlightenment and modernization. So ngayon, connect or medyo connected kasi ito dun sa postmodernist. Ano? Gusto ko kasi mas bigyan ng emphasis yung tinatawag nating postmodernist perspective instead. So dito sa postmodernist perspective, the core value of postmodernist is expressive individualism. So, dun pa lang, nakalagay sa una na sentence, okay, or stanza, the core value daw of postmodernism is expressive individualism. Ibig sabihin, ikaw bilang individual, meron kang kalayaan sa kung ano yung relihiyon na iyong niyayakap or pinanghahawakan. Parang ganon. Expressive individualism kasi we're talking about religion, ano, not anything else. Kasi dati, ang ginawa kong example dyan is yung sa gender na mga LGBTQ, na sa panahon ngayon, na modernist period, so nagkaroon na mas malawak or mas malaya na sabihin na natin na karapatan yung mga LGBTQ as compared before na kapag may mga bakla tomboy or ibang kasarian ay sila ay pinaparusahan or even pinapatay. Yan ang alam ko sa base sa history dati ganun kahigpit. Pero ngayon, mas maluag na, mas tinatanggap na sila. Okay, pero hindi man ganun ka-solid. Pero at least, the idea is mas tinatanggap na sila as compared before. Okay, in terms of gender. But we're not talking about that. We're talking about religion, Okay. In which yun nga yung relihiyon na meron tayo, Okay. Ah, ayan, malayang bansa tayo, halimbawa, sa Pilipinas, bilang Christian, okay? So, malaya tayong nakakapagpahayag ng salita ng Diyos, okay, nakapangaral, and nakapanig ng salita ng Diyos. Sa iba kasing country, hindi. Anyway, the idea here, nakalagay next, is the postmodernist perspective can include spiritual experiences, but only those without religious constraint. Postmodernism is largely hyper-secularism. So, yun ang gusto kong i-pick up. Pero sige, basahin ko lang ng buo. Postmodernism is largely hyper-secularism. And it joins modernism in predicting and eagerly anticipating the disappearance of traditional religions. So, dito pala sa postmodernism, sa talagang makabagong panahon na period natin sa kasalukuyan, then pagka tumagal-tagal pa, ang tawagin natin maaari, postmodernism, or di ko lang kung ngayon ba postmodernism ng tawag or sa hinaharap pa ang ibig sabihin dito, no? Okay. So, anyway, ang tinutukoy dito is largely hyper-secularism. Secular, ibig sabihin pagde-decline ng religion. Alam nyo kasi ganito, bigyan ko kayo ng direct na example dyan. So, halimbawa,
sa programang KMJS, ano? So sa programang KMJS, so kumbaga pansin ko lang ha, sa mga kapwa natin Pilipino, dati kapag kami mga horror stories sa KMJS, syempre automatic takot na takot kahit nga ngayon, no? Pero may kaiba na ngayon, ano? Ibig sabihin, nung dati, talagang naiiwan yung mga, laba, manonood, ano? Okay, mga Pilipino na sa ganitong istorya na something horror, tapos wala nang paliwanag na basta gano'n, nakakatakot. Ngayon naman, si Jessica Soho, nag-hire siya ng mga, let's say, science expert, ano, PCCs, mga ganon, etc. Or camera photography expert, mga ganyan, or something like that, ano? So, dinidebunk yung mga something na nakikita na akala natin supernatural, ano? Parang ganon. So, I think, sa akin lang sa view ko dyan sa mga ganyan, it's a good way na rin kahit paano, okay? Pero dapat balance pa rin. So, bakit balance? Sige, mamaya ako explain yon. So, una sa lahat, okay naman siya na, kumbaga, yun nga dinedebunk na, sa tunay pusa lang yon. Sa tunay tao lang yon. Kaya ganon, gumalaw yung something, ano, hindi naman yung multo. Sa tunay, ano lang siya, mata lang ng baka yung nagliliwanag ng kulay red, di ba? Sa gabi, mga ganon, hindi yon aswang, mga ganon, etc. So, in that way, at least, ano, okay, nagkakaroon tayo ng scientific mind, ano, yung mga kapwa natin Pilipino, mga ganon. So, it's a good way na rin. But, the thing is, yung bang pagka-totally na tayo na mas confined dun sa science, ano, parang ganon. Tapos, wala nang totaling spirituality. Yung bang totaling wala na tayong paniniwala sa supernatural. Yun ang nakikita kong parang mali na, no? Okay? So, yeah, that's my point, ano? So, sa paglipas ng panahon, pansin ko rin, ano, the disappearance of traditional religion. At doon na nga papasok sa postmodernism, ano, parang ganon. Ibig sabihin, ano, ang alam ko, based sa aking observation, ano, kasi dati relihiyoso talaga ako, ano, okay? Pero pansin ko lang sa iba rin, ano, I mean, yung mga ibang tao, para bang nagiging less religion na sila. Okay, mga ganon. So, yun ang aking pansin, ano? So, depende naman yan sa tao. Pero, syempre, bilang, kumbaga, nag-accumulate ng knowledge, ano? And also, binabalance yung spirituality. Kailangan ma-maintain pa rin nga yung spirituality. Okay, something like that, ano? So, that's my point. Anyway, yun lang. Yun lang masasabi ko at hindi ko na kailangan masyadong pahabaan at baka paulit-ulit na yung aking masasabi dyan. So, okay na tayo dyan sa postmodernism o postmodernist perspective. Kumbaga sa paglipas ng panahon ay nagiging less, sabihin na natin religious yung mga tao. Tapos mas largely hyper-secularism. Okay, yung pinapakita natin diyan. Okay? Sa postmodernism. Sabi nga sa Bible, okay, pagka lumilipas yung panahon, ano, para bang pasama daw ng pasama ang daigdig, tapos tatalikuran daw ng mga tao yung salita ng Diyos, mga ganun. Well, ang view ko dyan is, I think tama naman, ano. Okay? So, nag-iiba kasi. Okay? Paglipas ng panahon, nag-iiba. Ang tao, okay. Ang lipunan, okay? So, mas nagiging tumutuon sa sarili. Okay? Kaysa dun sa worth din, syempre, ng Diyos. Something like that. Anyway, by the way, hindi ako nag-preach siya. Akin lang sinisingit yung ganyan. Okay na tayo dyan sa postmodernist perspective. Medyo siningit ko lang yung ganung bagay. Syempre, kailangan balance din. Next, dito na tayo, ano. Pero dati ako ay preacher ng teenager sa young people. Anyway, transnational religion and multiple globalization. Throughout the 20th century, migration of faiths across the globe has been a major feature. Okay. So, throughout the 20th century, migration of faith across the globe has been a major feature. Kumbaga talamak. Okay? Ngayong panahon ito, 20th century, yung pag-migrate ng different religion or faith, ano, around the globe. So one of these features is the territorialization of religion. Okay.
the territorialization of religion. Ibig sabihin, separation of territories. Ibig sabihin, hindi lang doon sa lugar na yon ang maraming, let's say, Muslim, pati lumawak na, kumalat na sa ibang country or sa ibang region. Okay, that's the thing, ano? Kapag ka sinabing the territorialization of religion. Halimbawa, sa atin na lang, religion. Example lang to ha. Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo, syempre, mainly locally lang siya sa Pilipinas. Pero nung tumatagal-tagal, so siya ay kumalat maging sa ibang bansa, no? So, hindi ko lang ma-recall kung saan bansa. Pero, kumalat din siya sa iba't ibang mga bansa na, kumbaga, uh, nagkaroon na ng idea ng internationalization in terms of religion. The same thing din sa ibang mga religion, ganun din yung point, ano? So, yun ang tinatawag natin na one of these features is the territorialization of religion. Okay? That is the appearance and efflorescence. Kakaiba yung term, ano? Efflorescence. Hindi to common sa atin na nababasa. Efflorescence. Sa dictionary, nakalagay pagka-efflorescence, the action or process of developing. Ibig sabihin, nagsisimula na siya ay umusbong, mag-blossom, mag-develop. So, the appearance and the efflorescence of religious tradition in places where this previously had been largely unknown or were at least in a minority position. Na nga, sabi natin kanina. Anyway, moving on. Transnational religion is a means of describing solution to newfound situation that people face as a result of migration. And it comes as two quite distinct blends of religious universalism and local particularism. Basahin ko muna yung mga susunod. Number one, it is possible for religious universalism to gain the upper hand, whereby universalism becomes the central reference for immigrant communities. Okay? So, in such instances, religious transnationalism is often depicted as a religion going global. Sige, mamaya explain ko yan. It is possible for local ethnic or national particularism to gain or maintain the most important place per local immigrant communities. So dito sa baba, may nakalagay transnational religion. Transnational religion is used to describe cases of institutionalized or institutional transnationalism, whereby communities living outside the national territory of particular states maintain religious attachment to their own or to their home churches or institutional. So let's say for example, ganito yan. Let's say kayo or kamag-anak nyo, born again Christian or something like that. So ngayon, nag-OFW yung inyong kamag-anak na yon. Pero originally, born again Christian siya. Ngayon, nag-OFW siya papuntang Dubai. Ang Dubai ay Muslim country, di ba? Pagkakaalam natin. Ngayon, the thing is, siya bilang born-again Christian, ay kailangan niyang i-maintain yung kanyang paniniwala bilang born-again Christian. And, tinatawag na transnational religion in a way na siya ay nag-a-attend pa rin ng mga services sa born-again Christian church sa ibang bansa. Bagaman siya ay patago. So, kumbaga, pine-preserve, maintain yung ganung mga religious practices, regardless kung nasa ibang country ka or ibang part ng bansa ka, That's the thing. Kapag ka sinabi nating transnational religion. Kumbaga, religion going global. Okay? Something like that, So, pinangahawakan mo pa rin yung iyong kung ano yung pinaniniwalaan. And actually, that's a good thing, So, usaping pinanghahawakan mo kung ano yung iyong pinaniniwalaan. So, dapat gano'n naman talaga sa life, eh. Kahit sa ibang aspeto ng buhay natin, kung i-connecta natin sa real life situation, is that kailangan maging
or magkaroon tayo ng paninindigan sa kung ano yung ating pinaniniwalaan, ano? Hindi yung tayo ay madaling mabago yung isip, ano? Okay? That's the thing. Yun ang aking gusto na i-push din sa atin, ano? Bawat isa sa inyo, di ba? So, parang ganun, ano? So, yeah. Anyway, indigenization, hybridization, or globalization are processes that register the ability of religion to mold into the fabric of different communities in ways that connect intimately with communal and local relations. Okay? So, ayun, next. Ito na, last na to ha. Okay, magalala, last na ito. Forms of globalization. Kasi sabi ko, maikli lang ang ating lecture, no? Okay. So, forms of globalization. Una, ano yung globalization? So, kapag ka sinabi natin globalization, combination of globalization and localization. So, ibig sabihin, sige, mamaya pa lang, mas explain natin na mas maganda. No? Dito sa isa nating reference, nakalagay is global, local, or global religion represent a genre of expression, communication, and individual identities. It involves the consideration of an entire range of responses as outcomes instead of a single master narrative of secularization and modernization. No? So una, meron tayong tinatawag na indigenization. So indigenization is connected with a specific phase with ethnic groups whereby religion and culture were often fused into a single unit. It is also connected to the survival of a particular ethnic groups. I think ang binabanggit pagka sinabi nating indigenization is that ma-preserve yung paniniwala mo. Ano? Halimbawa, katutubo. So sa katutubo, ano, dun sa tribe, ano, tribe group. So meron silang mga paniniwala, ano. Let's say for example, animism. So kung ating babalikan yung ating pag-aaral sa understanding the self, sa spiritual self, ano. So 'di ba meron tayong binanggit doon ng animism in which ang relihiyon, kumbaga, ng mga Pilipino during that time, ano, nung hindi pa umuusbong or kumakalat yung Catholicismo, is tinatawag nating animism. Ibig sabihin, sumasamba sa mga halaman, sa bato, sa araw, at kung anumang nakapaligid sa kanya, kahit sa lupa, no? Parang gano'n ang ideya. So, the thing is, dito sa indigenization, para bang idea is to survive. Okay? Yung ganong paniniwala, ano? Kasi we're talking about ethnic groups. So, basahin ko nga ulit. It is also connected to the survival of a particular ethnic groups. So, para masabi natin na magsusurvive yung isang grupo, kailangan, una sa lahat, ma-preserve yung kung ano yung kanilang pinaniniwalaan. Ano? Something like that, di ba? So, gano'n naman talaga. Di ba? Sa isang grupo, para ma-preserve or para makasurvive na close pa rin or matindi or solid pa rin yung group na yon, kailangan yung paniniwala nila as a group ay manatiling matatag na ganoon. Something like that. Okay? The same thing halimbawa sa mga ethnic groups, sa mga tribe, yung kanilang paniniwala in terms of their, let's say, religious belief. Parang ganon. Okay? I hope na nagigets yung point ko. So, kailangan ko bang ulitin? Yan. Indigenization. No? So, mahalaga talaga rin yan kahit paano. Next, we have vernacularization. Involve the rise of vernacular language endowed with the symbolic ability of offering privilege, access to the sacred, and often promoted by empires. Ang pagkakaalam ko pagka vernacularization comes from the word vernacular, or it is a normal spoken form of a language. So, kailangan ma-preserve yung langwahe or dialekto na ginagamit mo doon sa particular na region, something like that. So, vernacularization, ano, involve the rise of vernacular language endowed with the symbolic ability of offering privileged access to the sacred and often promoted by empires. Okay? Next, nationalization connected the consolidation of a specific nation with particular confessions and has been a popular strategy both in Western and Eastern Europe.
Okay? And then transnationalization, complemented religious nationalization by forcing groups to identify with a specific religious tradition. Ito na nga yung sinabi natin kanina, no? Na kahit nasa ibang lugar ka, parang minimaintain mo yung paniniwala mo, okay na ganoon, no? Identify with specific religious tradition of real or imagine national homelands or to adopt a more universalist vision of religion. Okay? So that's the thing kapag sinabi natin transnationalization. Alright? So, ayun lang yung ating maikling lecture.